Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article na publish sa GMA News Online. Isa na naman itong sampal sa mukha sa administrasyong ito dahil data mismo sa gobyerno, Philippine Statistics Authority, lumalabas, dumarami ang bilang ng mga unemployed Filipinos. Title, Jobless Filipinos rose to 2.54 million in October 2025. Philippine Statistics Authority. Yeah. The number of Filipinos without jobs or livelihoods increased to over 2 million in October 2025 according to the results of the Philippine Statistics Authority latest labor force survey. At a press briefing on Wednesday, PSA Chief and National Statistician Claire Denise Mapa reported that unemployed persons ages 15 and above rose to 2.54 million from 1.96 million in September 2025. So, nag-increase po ng halos 600,000. Tama? Kasi 1.96 million noong September, September 2025, after 1 month, October of 2025, 2.54. So, dumami. Sobra kalahating milyon ang nawalan ng trabaho. Apa? This was also higher than the 1.97 million unemployed individuals in October of 2024. So, after 1 year, ayun. So, biglang tumaas as a percentage of 51.16 million participants in the labor force who are actively looking for labor opportunities during the period. The number of jobless persons translated to an employment rate of 5%, up from 3.8% in September of 2025. So, 3.8 to naging 5%. Ano pa? This means 50 in 1,000 individuals do not have jobs or livelihoods during the period. The number of employed persons, however, increased year on to year. Anyway, ito kasi, bakit biglang tumaas, ano? 600,000, ang laki. Dahil na ito na yung outcome ng flood control scandal na nawala ng tiwala ng mga investor sa bansa. Walang pumapasok o kung meron man kakaunti. Sabi nga ng governor o head ng Employers Confederation of the Philippines, before daw pumutok ang iskandal nitong corruption sa flood control, marami-rami pa naman ang mga foreign investors na nagtatanong o bumibisita sa Pilipinas, naghahanap ng investment opportunities. Ngayon daw is wala na, as in zero. Sino ba naman ang gustong mag-invest sa isang bansa katulad ng Pilipinas ngayon? Kaya nga, dahil sa wala nang bagong investor, walang makreate na bagong trabaho, plus ang iba umaalis pa, talagang magre-resulta na unemployment. So, ano yung sinasabi ng administrasyon na bagong Pilipinas? Ano yung sinasabi ng Pangulo na ang kanyang pangarap malapit ng matupad? Ano yung pangarap niya? Yung walang magugutom na pamilyang Pilipino. Paulit-ulit niyang sinasabi niyan.
Talagang very, in fairness sa Pangulo, very consistent siya sa kanyang legacy project o legacy program. Pangarap ko talaga na at the end of my term, wala nang magugutom na pamilyang Pilipino. Para may sa katuparan ang pangarap ng Pangulo, di ba dapat magkaroon ng trabaho? Kaya kung nagkakaroon ng trabaho ang pamilyang Pilipino, ay talagang may makakain dahil may sweldo. Paano ngayon? Dumarami yung walang trabaho. Anong resulta sa pagkain? Ay di, ang resulta nun, padami ng padami ang bilang ng pamilyang Pilipinong nagugutom. Kaya nga, sa survey pa rin ng survey na ito ng SWS, tumaas ang bilang ng nagugutom na Pilipino. Ito naman is nung second quarter of this year, nasa 16.1% ang nagsabi naka-experience sila ng gutom. Tumaas itong September na survey, naging 22% na ang nagsabi na naka-experience sila sa gutom. So, yung joblessness at saka gutom, nagkakasama yan. Habang pakaunti ang trabaho, dumarami ang mga unemployed persons, normal, natural, padami ng padami ang bilang ng nagugutom na pamilyang Pilipino. Pati yung yung poverty rate tumataas din. Sa survey ng SWS, tumataas ang So, ano ang kinabukasan ng Pilipinas? Sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, better days are ahead daw sa Marcos administration. Inaamin nila na nalugmok ang ekonomiya ngayon dahil nga sa flood control scandal. Kailan makakabawi daw next year. Sige, tignan natin. Sana magdilang anghel ang Executive Secretary, sana magdilang anghel ang Pangulo na magkatutoy, sabi niya, na at the end of his term, wala nang magugutom. Paano kaya mangyari yun? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoon pa ga sunod. Do. Te plaster ta emosi po bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw ng kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay o Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong og balatian ug kasing-kasing. Kaya laygod ang Dios sila binas sa nagdumalan. So ora daghang salamat. Salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon og kining iyang balay
dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud na atupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.